Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng palakasan. Tinatarget ngayon ng San Miguel Beermen na makuha ang ikatlong pwesto sa team standings para makuha ang twice-to-beat advantage papasok sa quarterfinals. Ang asam na ticket ng Beermen sa next round ay mula sa nakatakdang match nito sa Blackwater Bossing sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes. Kasalukuyang may pare-parehong record ngayon na 7 wins at 3 losses ang SMB, Barangay Ginebra at Meralco at kapwa naghahangad ng mga ito sa dalawang slots na natitira para sa twice-to-beat incentives. Nauna nang nakuha ng Magnolia Templados Hot Shots at Phoenix Super LPG ang unang dalawang slots sa nasabing bonus buhat sa pagiging top at second seeders sa standings. Sakaling maipanalo ng SMB ang laro kontra Blackwater, selyado na nito ang number 3 spot mula sa superior quotient. Wala na sa contention ng Bossing na siyam na sunod-sunod ng nabigo sa mga laban at may isa lamang panalo sa kabuang kartada sa kasalukuyang komperensya. Sa match ng dalawang kupanan sa second game ngayong Biyernes, inaasahan ang pagtimon ni Import Benny Bowright sa Beermen at masusubukan naman kung kakayanin ng makapaglaro ng nagbabalik court na si Junmar Fajardo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula PBA, punta naman tayo sa collegiate basketball. Tuluyan nang nagpaalam sa San Beda University at sa National Collegiate Athletics Association o NCAA Men's Basketball Tournament si 5'10" guard Jacob Cortez. Sa isang pahayag sa kanyang social media account, sinabi ni Cortez na umalis na siya sa koponan ng Red Lions na tinulungan niyang magkampiyon nitong huling season ng NCAA. Ayon kay Cortez, plano nitong maglaro sa University Athletics Association of the Philippines o UAAP at nangunguna sa kanyang listahan ang reigning champions de La Salle University. Anya, isa sa mga dahilan kung bakit niya napili ang Green Archers ay dahil sa kagustuhan niyang masundan ang yapak ng kanyang ama na si Mike Cortez na sumuot noon ng DLSU jersey. Matatandaang naging matikas ang record ni Cortez sa huling season nito sa NCAA kung saan nakapagtala ito ng averages na 15.4 points, 3.6 rebounds, 3.4 assists at 1.2 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang sports balita, sinabi ng Philippine Olympic Committee o POC na mahirap nang madagdagan ng bilang ng mga atleta ng bansa na sasabak sa Paris Olympics ngayong taon. Ayon kay POC President Bumble Tolentino, sa ngayon ay mayroon pa lamang 4 na qualified sa Paris meet habang patuloy pa rin ang kanilang panalangin na madagdagan pa ito mula sa mga atletang nakaschedule na sumalang sa qualifiers. Matatandaan na sa huling quadrennial meet sa Tokyo ay nasa 11 ang naipadala ng Pilipinas na kumana ng 1 ginto, 2 pilak at 1 tansong medalya. Sa kasalukuyan ng 4 na atletang pasok na sa Paris Olympics ay sina world number 2 pole vaulter EJ Obiena, boxer Yumir Marshall at gymnasts na sina Carlos Yulo at Alea Finegan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa football naman tayo, dating Pinoy football legend na si Freddy Gonzalez itinalaga bilang bagong manager ng Philippine Ascals. Ang kabuang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Aaron Bayato ng RP2 Sports. Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang appointment sa dating football star na si Freddy Gonzalez bilang bagong team manager ng Philippine Men's National Football Team or Philippine Ascals Webes. Sa naging news release ng Philippine Football Federation mula sa kanilang website, si Gonzalez ay magsisilbi ring direktor ng mga pambansang koponan na lalahok sa mga intercontinental at pandaigdigang paligsahan. Si Gonzalez na dating manlalaro ng national team ay itinalaga bilang manager matapos ang naging resignation ni Dan Palami bilang manager ng Ascals. Samantala, mananatili naman si Jeff Cheng na team manager ng Philippine Women's National Football Team. Mula sa RP2 Sports, Aaron Bayato nag-uulat para sa Radyo Pilipinas.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Win Peñano. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.